kaya kung ikaw ang nakaranas ng ganito? Kababalik lang namin ng family ko from Ilocos. Ako nga pala si Catherine. At bigla kong naalala yung kwento ng friend ko noong nag-quarter sila sa isang university dorm sa norte during a training. Dahil gobyerno, syempre tinipid na naman sila at imbes na hotel, sa isang school dormitory sila pinatulog. 2 babae at 1 lalaki sila. Pero dahil training team at bakla naman yung isa, nag-decide sila na magsama-sama na lang sa isang room. Pumayag yung organizer at dorm manager kasi nga ay wala naman ibang titira that week at wala namang klase. Training lang talaga at mga school official at government worker na puro taga doon at mag-uuwian everyday. Dumating sila daytime. Maliwanag pa, pero pagpasok pa lang, medyo creepy na ang pakiramdam ng kaibigan ko. Pero luma na kasi yung dorm. Halos kasing tagal na since na ipatayo ang state college na yon. Matibay pa ang struktura kasi nga ay gawa sa kahoy na nara at kamagong. Although yung roof ay makailang beses nang inayos. Malalaki ang bintana, gawa pa sa kapis. Kaya mahangin at may pumapasok naman na ilaw. Pero medyo mabigat daw sa pakiramdam. May space pang araw na parang nakakasuffocate yung hallway papunta ng CR area. Communal kasi yung banyo at yung single bed. Nila ay nakahilera lang sa isang malaking room. First night, hiwa-hiwalay pa sila ng bed. Alternate na nilagyan ng mga bagahe nila yung empty beds in the between them. Pinakamalapit na door, si Bading, samantalang yung friend kong propesor ang nasa dulo. Dahil mahaba ang biyahe at pagod, nakatulog sila ng malalim. Nagising daw ang crop kong kaibigan kasi nga ay parang may naglalakad sa kwarto. Nakaharap siya doon sa pintuan. Kaya kita niya yung 2 kasama niyang nakahiga sa bed at mahimbing ang pagkakatulog. Naramdaman daw niyang biglang lumubog yung side ng bed niya sa paanan. Parang may umupo. Parang nahila pa nga daw yung kumot at sumikip kasi ay parang may nakadagan. Nanlamig na raw siya at natakot. Pinikit na lang daw niya ang kanyang mga mata at nagdasal hanggang sa makatulog ulit. Di na niya naikwento sa mga kasama niya kasi nga ay 2 nights pa silang matutulog doon. Sa pangalawang gabi nila doon, yung kasama nilang babae ay nakaramdam sa tawag ng kalikasan sa gitna ng gabi. Hindi nila sure kung dahil ba sa sobrang tapang, sobrang antok o nahihiya pang manggising at magpasama. Pero mag-isa siyang nagpunta ng CR. Pabalik na raw siya at naglalakad sa kahabaan ng hallway nung may marinig siyang parang impit na iyak. Mahinang hagulgol ng babae. Nang matapat daw siya doon sa may papuntang pantry, may nakaupong forma ng tao sa stairs. Either mahaba yung buhok nun o may parang belo sa ulo. Nakayuko at nakahalukip-kip. Kinilabutan daw siya at nagtatatakbo papunta ng kwarto. Kinaumagahan, nagkwento yung babaeng staff at umamin na rin si Frop na friend ko sa experience niya. Kaso, yung bading na kasama nila ay hindi naniniwala. Ang sarap nga daw ng tulog niya at wala namang nararamdamang kakaiba. Naisip nilang magpalipat ng lagings. Pero nahiya sila kasi nga ay isang gabi pa lang nila doon. Nag-decide sila to stick it out. First last night. Pero magtabi-tabi daw sila sa beds. Wala nang gap in between.
Dahil last day ng training sessions, medyo nakapasyal at nakapag-food tripping sila. Pagod at busog nang matulog na silang tatlo. Namalayan na lang daw ng prop na friend ko na ginigising siya ng babaeng staff nila. Medyo nakakaalarma ang pagyugyog sa kanyang balikat at tinuturo ang bading na kasama nila sa kabilang kama. Nakita ng kaibigan ko na nakalutang ito sa ere. Nakalaylay pa ang kumot niya pero mahimbing na natutulog. Pasigaw nilang tinawag ang pangalan ng bakla kaya nagising ito. Pero nang ma-realize niyang naka-float siya sa ere, nagtititili na ito at doon ay bigla siyang bumagsak sa kama. Nagyakapan daw silang tatlo at sa isang bed na lang sila nagtabi-tabi. Binuksan nilang lahat ang ilaw hanggang magliwanag pero hindi na sila masyadong nakatulog. Dali-dali na silang nag-pack up at nag-check out kinaumagahan para umuwi na ng Manila. Naniniwala ba kayo sa kulam? Ako nga pala si Aya. Naalala ko itong kwento na ito galing sa isang kaibigan dahil tunay ngang ako'y kinilabutan. Ang kaibigan ko ay kasalukuyan na nakatira sa Marikina, ngunit ang kanyang probinsya ay sa Samar. Itago na lang natin siya sa pangalang Benj. 1 taon nang nakalipas nang mangyari ito, pero buo pa sa alaala ko kung paano niya ito naikwento sa akin. Nabanggit ni Benj na hindi maganda ang lagay ng kanyang ina. Nagsusuka ito, nahihilo at mataas ang lagnat, kaya naman hindi siya mapakali sa trabaho. Halos magtatatlong araw na raw kasi na may sakit ang kanyang ina, kaya hindi siya mapalagay. Nahihirapan na itong kumilos sa bahay at hindi din makakain ng maayos. Nabanggit niya na naipatingin na niya ang kanyang ina sa doktor upang malaman kung ano ba talaga ang lagay nito at bakit tila parang hindi tumatalab ang mga gamot na inirereseta sa kanya. Nung araw din na yon ay nagpunta sila sa isang hospital sa Marikina kung saan agad namang inasikaso at napatingnan ang lagay ng kanyang ina. Chinek ang vital signs at kinuhanan ng dugo at mga kinakailangan na lab test para malaman saan nga ba nagmumula ang iniinda ng kanyang ina. Dumating ang mga sobre kung saan nakalagay ang mga resulta ng test. Makalipas ang ilang oras ng paghihintay sa ospital, dito na nagtaka si Benj nang sabihin sa kanya ng doktor na lahat ng resulta ng mga lab test ay negative. Ibig sabihin, sa mata ng mga doktor, wala itong problema sa katawan. Ngunit bakit hinang-hina ang kanyang ina, namumutla at mataas pa ang lagnat? Umuwi muna sila, dala-dala ang mga binili na gamot na inireseta ng doktor at nagpatuloy pa din siya sa pagpasok sa trabaho habang ang mga kapatid niya naman na mas nakababata sa kanya ang nag-aalaga sa kanilang ina. Katulad ng mga napapanood natin sa TV, umaabot ng ilang araw na hindi pa rin bumubuti ang lagay ng kanyang ina. Ang mahirap pa, parang mas lalong lumalala ito. Dahil halos 6 na araw na at ganoon pa din ang sitwasyon ng kanyang ina, ay nagdesisyon na si Benj na umuwi sa Samar at doon ay patingin ang kanyang ina
sa isang albularyo. Pinauna niyang ibiyahe ang ina niya at mga kapatid para mauna ng mga ito sa Samar. Nang makarating ang buong pamilya nila sa Samar, ay agad namang nagpunta sa pinakasikat na albularyo ang mag-ina. Na-feature na ito sa isang movie noon at totoo nga na pinipilahan itong albularyo na ito. Dito na nakita ng albularyo na may inggit ang kapitbahay nila sa Marikina sa kanyang ina. Sa tuwing gigising sa umaga ang kanyang ina para magdilig ng halaman, ay dinadasalan ito ng kapitbahay habang nakatingin sa labas ng bintana. Mga itim na dasal, may lihim daw ito na inggit, kaya naman kahit anong bati ng kanyang ina sa babaeng ito, ay hindi ito sumasagot. Palaging masama ang tingin nito, pero hindi na lamang pinapansin ng ina ni Benj. Dito din nasaksihan ng albularyo na ang tunay na pakay ng babaeng ito ay unti-unting pahirapan ang kanyang ina. Bigyan ng malalang sakit, hanggang sa ito'y unti-unti nang mawalan ng buhay hanggang sa mamatay. Binigyan ng dalawang opinyon si Benj ng albularyo. Una ay tanggalin ang sakit sa kanyang ina at ibalik ito sa nangungulam bilang ganti, o pangalawa ay tatanggalin ang sakit ng kanyang ina at hindi na nila gagalawin ang mangkukulam. Dahil lumaking Kristiyano ang pamilya nila, ay napagdesisyonan nila na piliin ang pangalawa. Ayaw nilang makasakit ng kahit na sinong tao. Kaya naman nagpagaling muna ang kanyang ina ng 1 linggo pa sa Samar bago sila lumipad pabalik ng Marikina. Nakalipas naman ang 3 araw ay naging maayos na din ang kalagayan ng ina ni Benj. Nakabalik na sila sa Marikina makalipas ang 2 linggo sa Samar, at dito ay napansin nila ang masangsang na amoy na nanggagaling sa kabilang bahay. Dito na sila nagtaka, kaya naman tumawag na sila ng otoridad para tignan kung anong meron sa bahay na iyon. Doon ay nasaksihan nila at nalaman na 3 araw ng patay sa bahay na iyon ang babaeng nangulam sa kanyang ina. Hindi makapaniwala si Benj sa kanyang nasaksihan. Hindi na nila inalam ang dahilan, pero mula noon ay mas nag-ingat na sila sa mga kakausapin at makakasalamuhan nila na tao. Kayo, naniniwala din ba kayo sa kulam? Paki-comment lang po ang inyong sasabihin sa baba at pagtsatsagan ko po itong basahin isa-isa. Nagpapasalamat, Aya ng Marikina.